teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig. CSM Edition! Ayan, good morning po. So before po kami mag-start, mag-opening prayer po muna tayo. Sister Jam, pwede ka po bang mag-opening prayer? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, papurit, pasasalamat po ang binabalik namin sa inyo. Salamat po sa umagang ito na kami ay inyong pinili upang muling makapagbigay ng glory sa inyo, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang bawat isa. Gamitin niyo po kaming lahat, Lord, as your mouthpiece. Nawa ang ma-share namin o ang maibabahagi namin sa umagang ito ay makakapag-glorify sa inyo and maka-edify sa mga kasama namin dito sa Comfy, Panginoon. At lalong-lalo na sa mga kabataan. Naway maging ehemplo po kaming lahat at mangusap po kayo, hindi lang sa mga kabataan, pati sa lahat po ng nakikinig sa oras na ito. Lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Kami po ngayon ay aawit po. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the
we proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. So, good morning po ulit. So, ako po pala si Sister Rose at kasama ko ngayon si Sister Jam. Ayan. Good morning po ulit mga kapatid at welcome ulit sa ating Awit ng Pag-ibig CSM Edition. And for today, ang aming pong mga kasama ay galing sa malayong lugar ng Bulacan Outreach. Ayan. So, allow natin silang ipakilala or i-introduce ang kanilang mga sarili. Let's start with, sige, yung dalawang magkapatid. Ayan. Sige. Hello po. My name is Kimberly Ignacio po from Bulacan. And hello po mga kapatid. My name is Rain Ignacio po from Bulacan po. Hello, my name is John Ero Saul. I'm from Bulacan po. Hello po. My name is Christian Ivan F. Saul from Bulacan din po. Ayan. Good morning po mga kapatid. Ako po si Sister Sai from Bulacan. Hi mga kapatid, ako po si Brother Brent from Bulacan. And thank you, Lord. Ang totoo, karamihan ng mga, actually, if I'm not mistaken, lahat kayo halos nasa music ministry, ano? Yeah. Yan. So siguro sabihin niyo rin ano yung part niyo sa music ministry. Okay. And hello po mga kapatid. Ako po yung bahista po sa amin. Tapos ayun po, thank you Lord po. Kasi po patuloy po akong ginagamit ni Lord. Amen. Ayun. Ako naman po isa drums po ako nilagay ni Lord. Thank you Lord po. Ayan. Ako po ay ang song leader po ng Bulacan Music Ministry. Ako po ang guitarist ng Bulacan Music Ministry. Thank you, Lord. Promoted na pala si Ate Sai, hindi ko alam. Dati siya yung Yeah. drummer eh. Punta tayo ngayon kay Ate Rose para magkaroon siya ng konting recap. Tama ba? Thank you, Lord, Ate Jam. Sige, welcome again, mga viewers natin siguro. Ngayon, di ba, meron tayong series ngayong April which is about goal settings or meron tayong binubuong acronym na goal. Okay, so quick recap lang, no? So goals, ano ba yung mga goals na yun? Importante ba siya? Di ba sabi nga natin, yung goals, kailangan yun to help us focus and help us to align yung proper direction. So in the first week, no, we have discussed na yung goals, they are driven by the Lord. Kumbaga, goals always starts with God. So you have to seek the Lord first. If ever meron kang struggle, siguro nahihirapan ka dun sa goal mo o meron kang concerns, no, ask the Lord. And number 3, you trust in Him. And on the second week, doon naman natin na-discuss yung motivation. No, bakit ba tayo kailangan magpatuloy? So yung O is about the overflowing love of the Lord that aims to bring Him glory. So kumbaga, ito bang love na to, yung experience natin na love ni Lord, no? It will bring Him glory. So una, all the things we do should bring glory kay Lord. At yung pangalawa, when we do things, we do it with love. And syempre, no, yung last week, no, which very fresh pa siya, letter A naman, which is action-based. So whatever yung binigay sa atin ni Lord, we should act on it.
So ngayon naman, letter L. So later on, no, kasama din natin yung mga CSM from Bulacan, no, to discuss ano kaya tong letter L na to na related no sa goal. So, yung L is about living like Christ. Sige, basahin ko lang yung verse natin for today. One of the verses, it is from John 17:4, and it says, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. So, si Jesus to. So, si Jesus, siya yung perfect example. He was and is a goal setter. So, paano kaya natin ma-relate yun, no, dun sa mga topics natin previously? So, una, di ba, G, ano ba yung goal ni Lord? He knew His goal. He knew what was God's plan, which is yung redemption natin. Okay? Which is the redeeming of our sins. Letter O, di ba, yung ano ba yung naging motivation niya? He knew why he is doing it. Di ba? In John 3:16, it says, no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kasi mahal tayo ni Lord, that's why pinadala niya yung only Son niya to redeem us, to save us. And letter A, action. Si Lord, He act on it. He really accomplished it on the cross. Diba? And letter L, ito naman ngayon, living like Christ. So, importante pala no, Ate Job, na yung how you achieve yung goal, ano pala siya, nagmamatter siya. And today, we will be discussing how do we, Christians, no, achieve that goal based dun sa ginawa ni Lord, dun sa perfect example na ginawa niya. Sige, meron tayong... Actually, sa Genesis pa lang, diba? Sabi doon sa chapter 1, verse 27, yung tayo ay create niya in His image and likeness. So from the very beginning, kumbaga, si Jesus kasi yung perfect example natin. So, pero even before He was born as a human being, yung Son nga, nandun na, binigay na sa atin yung guideline na yun. Parang paalala na kayo yung models ko, 'di ba? Parang kumbaga sa yung mga sa commercials, 'di ba? Yung mga artista, they have to live up to kung ano yung ini-endorse nilang product. So kasi kung hindi, masisira yung product. So same with us Christians na from the very start, in-instill na parang binigay na yung verse na yun para ipaalala sa atin na oo nga, create nga pala tayo in His image and likeness before anything else, di ba? So, paalala na agad yun bago pa pinadala yung kanyang bugtong na anak. Di ba? So, kumbaga parang siguro sa language na yun, para silang mga ambassadors. Yes. Tayo yung mga ambassadors. Hindi sila tayo. Kasama pala tayo dun. Tayong lahat as Christians. Yan. Ayan. So, at regardless of age yun, walang pinipili, di ba? Pwedeng gamitin ni Lord kahit gaano kabata pa yan. Diba? Or kahit ano yung na-attain sa buhay, walang ano kay Lord walang posisyon, walang specific anything. Basta pag pinili niya at gagamitin niya, diba? Ayan. Okay. Ayan, sige. Ngayon naman, tanungin naman natin ngayon yung mga kasamahan natin from Bulacan. Yes. Sige, Ate Jam, ano ba ang unang diba, question lahat mo sa kanila? isa from Bulacan? Bulacan ba? Diba? Ayan. So, sige. Yung question natin, question number 1. Yes. Ayan. In general, sabi niya, or sa kabuuan, do you think na every word or action you make affect other people? How or why? Tagalogin natin. Yes. Tagalogin natin. Sa kabuuan, sa tingin nyo ba yung inyong mga pananalita at inyong mga kilos ay nakakaapekto sa mga tao sa paligid nyo? At bakit? Or paano or bakit? Yan. So, siguro magsimula tayo sa pinakapanganay sa tawagin natin, Sister Sai. Ayan. Bilang isang lumaki sa gawain ni Lord, alam ko na po na every actions and every words na lumalabas sa bibig ko ay nakakaapekto sa mga nasa paligid ko kasi nga lumaki ako sa gantong gawain. Bata pa lang tinuturo na yung mga words na hindi mo dapat sabihin, words na dapat na sabihin mo, yung nakaka-affirm sa ibang tao, hindi yung nakaka-affect na negatively sa kanila. Tsaka yung sa actions naman, yung mag-glorify si Lord. Kasi syempre, hindi lang dun sa, pag nakasakit ka ng kapwa mo, parang na din may nalabag ka din dun sa ni Lord, sa mga utos niya. Yes, tama. Siguro, yung magkapatid naman, yung ating dalawang brothers, sino gusto mauna sa kanilang dalawa?
panganay muna din. Sige, Brother Ivan. Yun po, yung ano po ay, yes po, nakaka-apekto po ito. Kasi po, kahit gaano po kalaki po yung ano na yan, actions po, decisions, yung mga taong concerned po ay kasama po sila sa makaka-apekto at yun din po yung mga magiging consequences and results po. Yan, totoo naman, di ba? Kasi Yes. sabi nga ni brother na yung decision mo tsaka yung actions mo, it will manifest Yes. with the way you talk, with the way yung mga choice of words mo. Yes. And eventually, sabi nga niya, di ba, makaka-apekto din dun sa mga tao na papalibutan mo. Di ba? Kung may sinabi kang maganda, it will make someone smile. Yes. It will make someone happy. Pero if yung choice of words mo is hindi masyadong maganda, so it will make someone sad. Yes. Pwedeng ma-hurt siya minsan unintentionally, pero kasi 'di ba, meron at meron siyang epekto. Yan. Thank you, Lord. Kaya brother. diba sa schools nga, na-differentiate mo kung sino yung mga encourager at saka yung mga bully. Diba? Doon mo nakikita. Sa words pa lang yun. Wala pa yung main actions doon. Words pa lang. Nakikita mo na agad kung sino yung encourager at saka yung mga bully. Yan. Ayan, si Brother Errol. Yes po, kasi po, every action and words po nagre-reflect po yan sa ibang tao, kahit small amount po or big amount. And nakakatuwa po isipin na lahat po tayo nagkakaroon ng halaga sa ibang tao and that's what important na magkaroon ng halaga sa iba and importante po yun. Thank you, Lord. Amen. So, Ayan, thank you, Lord. No, sabi nga niya, parang nasabi ni Brother Errol. Errol. Diba? Meron na feel niya na parang may, important ka din. Kasi sometimes, tayo pala yung tinitignan ng ibang tao. Kung ito si Brother Errol, alam ko, umaattend to ng fellowship, music ministry, tumutugtog siya, kumakanta. Tapos, minsan, kayo yung pagmamasdan ng mga tao. So, makaka-apekto yung how you deal with people. Kunyari, si Sister Rain. Alam ko, kumakanta siya. Tapos, biglang may, kung paano, sabi ko, Sister, sorry, pero kunyari, natabig ko siya. Tapos siya, sobrang, hindi, Sister, okay lang. Parang, okay, na pala. Parang sobrang, naman niya, considerate, or kumbaga, full of, parang grace. Binibigyan niya ako ng allowance. Kasi sometimes, magugulat ka na lang, natabing mo lang, magagalit na. Ayan. So, thank you, Lord, Brother yes. Aaron. Kaya nga, di ba, minsan, makikita mo rin yung reaction ng mga tao sa paligid. Totoo yun yung sa, kunwari, Christian talaga siya? Hindi sila sure? Sabi niya, Christian daw siya eh. Ganon, di ba? Or sabi na, kaya pala, kasi Christian siya. Di ba? Doon mo makikita din yung kung paano nagre-react yung mga tao. Kasi, actually sa panahon din ngayon, malaki talaga yung role natin as Christians kung paano natin sila mahihikayat papalapit kay Lord, 'di ba? Na meron kasi akong mga nakikita, nababasa na nata-turn off sila sa church dahil marami daw hypocrites, ganyan. Na kung titignan mo, oo nga naman. Minsan, iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin o sa tinuturo natin. Napakalayo dun sa dapat nating iasal. Diba? So, pakakantahin na muna natin yung magkapatid. Sige, Ayan, sige, pakantahin natin sila. Si Brother Ivan at si Brother Errol. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus.
ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman hindi mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, nakakatawa. Gusto pala silang balikan. Ano yung mga age nyo pala? Para lang alam ng ating mga nanonood. Brother Errol. 16 po. 16? 16 po. 16 din. 20 po. 20. 17. Si Brother Brent, 17. Sister Rain? 19 po. 19? 18 po. At 18 si Sister Kim. Joke lang. Tayo yung host. Times 2 po nung kanila. Times 2 nung age nila. Ayan. So, thank you, Lord. Nakakatawa, talagang, doon pa lang sa pinili nilang awitin, di ba, gusto natin, mapapurihan natin si Lord, di ba? Dahil din sa lahat ng ginawa ni Lord para sa atin. Ayan. So, balik tayo dun sa question natin. Kay Brother Brent, si Brother Brent naman. So, Okay yun. po. I think yes, na nakaka-affect yung actions natin. Kasi, when you say Christian, tapos yung actions naman is parang bully ka sa ibang tao, papaisip yung ibang tao syempre na, Christian ba yan? Ba't parang mas bully pa siya sa mga bully? Parang ganun pa. That's all. Tama, totoo. Sa ating dalawang sisters. Ay, ako po, para po sa akin, yes or no po yung sagot ko eh. Pero ang inaano ko po talaga, mas nangibabaw po sa akin yung no. Kasi po, as long as na wala ka pong ginagawang masama sa tao or nasasabi, bilang ang Kristiyano nga po, ayun, hindi sila maapektuhan na like yung, may nasabi, syempre wala ka nga pong ginawang masama, nasabi or masama sa tao, hindi sila maapektuhan. Pero pagka po yung yes, ayun nga po yung mga sabi po nila nung before, ayun. Pero ang sagot ko po talaga is no po. Okay. Sige. Para po sa akin po is yes po. As a Christian po, yung mga action and decision po natin, take natin o ginagawa is may malaki o maliit na impact po sa mga tao. Kaya po, we have to be careful po sa lahat po ng action and decision na gagawin natin. It might be positive po or negative. Ang magiging impact po sa ibang tao yung magiging decision po natin. Yun, tama. Sige. Sige, Ate Jo. Hindi, I think yung kay Sister Rain, yung no niya siguro, yung Positive way po. yung pagka-no niya na walang maapektuhan kung mabuti yung, siguro walang negative effect yung ibig niyang sabihin. Kung maayos at maganda yung pakikitungo mo, yung actions mo sa ibang tao. Pero pag negative nga yung pakikitungo mo, negative din definitely yung chances na maging reaction nila dun sa
ginawa mo sa kanila. Yun, I think yun. Ako naman, siguro naisip ni sister na no. Kasi most likely, baka yung circle of friends niya, mga Christians din. So, kumbaga, kunyari, meron ako nakalimutan. Tapos, para kay sister din yun. Tapos, sabi ko, sister, sorry, ganyan. Maintindihan niya. Kumbaga, wala siyang sigurong negative effect. Kasi naintindihan niya na baka meron siyang pinagdadaanan or meron siyang siguro, nakalimutan lang niya talaga. Something like that. However, no, kasi, hindi natin siguro pwedeng ma-predict kung sino yung mga possible natin makasalamuha. So, we need to be very careful. Kasi hindi mo alam, baka yung nasabihan mo pala ng hindi maganda, hindi mo na siya makita bukas. Probably kung classmate mo siya, nag-transfer na siya, wala ka ng chance para ma-explain yung sarili mo. And in reality, di ba, ganun yung nangyayari. So you really need to be careful. Kaya tinuturuan din tayo dito, di ba, sabi nga ni Sister Sai, kung ano yung mga dapat mong sabihin, mga hindi mo dapat sabihin. Though, syempre, mga bata, nandun pa rin tayo sa process of learning. Syempre, inaaral pa rin natin kung ano. Pero tayo, as Christians, let's be, gracious. Kung meron naman sigurong nakasakit sa atin, let's forgive. Sabi nga, di ba, mag-forgive tayo kasi Lord, pinorgive tayo. Ayun. So, thank you, Lord, sister. Si Jesus nga, di ba? Sa tindi nung ginawa sa kanya ng mga tao, lalo na yung mga dapat na mas naniwala sa kanya dahil sila yung mas nakapag-aral ng salita ng Diyos. Sila pa mismo yung mga tumuligsa sa kanya at kumbaga nagdala sa kanyang although yes, it's part of the plan, di ba? Sa plan ni Lord. Pero kung titignan mo, di ba, napaka-ironic nung situation ni Jesus. And yet, ginawa niya yun para sa lahat pa rin. Whether naniwala sa kanya o hindi, ginawa niya yon para sa lahat. Diba? Kaya grabe yung talagang ano ka na lang, parang masa-struck. Parang nakaka-overwhelm, di ba, yung ginawa ni Lord para sa atin. Yan. So, pakakantahin na rin natin ng, kung kanina pa, brothers, si Sisters Rain and si Sister Kim naman ang kakanta. Yan. Tama din naman yung kanta nila, if you wanna live like Christ, seek Him first, di ba? Kailangan kilalanin mo siya para alam mo kung paano mo siya i-emulate, kagayahin. Yan.
Ayan, sige Sister Jam. Siguro before tayo magpatuloy sa discussion natin today, magbatiin muna natin ng mga may birthday at anniversary. Sige. Yan. Today is April 27, 2024. Happy birthday po mga kapatid. Happy birthday, Sister Cora Montinola. Happy birthday, isa pang Cora. Sister Cora Aliangan. Sister Lolet Lubugan. Brother Ruther Paulino. Brother John Cabilin. And happy anniversary din po sa ating mga kapatid na sina Minister Jerry and Sister Maripas Orlina. Ayan, Brother Nick and Sister Regina Mariano. Brother Alex and Sister Joy D. Ricafort. And Brother Mike and Sister Angie Sotomango. So, ayan, Brother Bong, sayawan mo na sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Enjoy your blessed day. Ayan. Ayan. Thank you Lord, and welcome back sa ating mga viewers at sa ating lahat dito. Ayan. So, just a continuation, no? Kanina sabi nga natin, no, yung actions natin, no, it has an impact doon sa mga tao na napapalibutan natin. Kumbaga, meron yung influence. So, ngayon naman, Ate Jam, tanongin naman natin sila ng question number 2 natin. Sige. So, ang ating second question ay, as a Christian, how do you accomplish your goal? As a Christian, how do you accomplish your goal, and how do you think it makes an impact to those around you? So, sa Tagalog, bilang Kristiyano, sabi niya, paano nyo ina-accomplish yung inyong mga, paano nyo tinutupad yung inyong mga plano sa buhay o inyong mga goal, and paano ito nagkakaroon ng impact dun sa mga taong nakapalibot sa inyo din. So, sa inyo naman tayo mag-start. Balik na naman. Ano po ulit yung sa may unang ano po? First question, paano mo daw ina-accomplish yung goals mo? Ano yung ginagawa mo? Ano yung steps mo? Parang gano'n. Yun, ako po, ang goal ko po kasi is makapagtapos ng pag-aaral. Tapos ayun nga po, yung paano ko po siya maaabot, ano po, through Christ. Ito po, share ko muna po yung, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, di ba po, nag-aaral po tayo, di ba nag-aaral ako, tapos habang naglilingkod sa Kanya, tapos unti-unti, makakakamit mo yung goal mo through, serve the Lord, gamit yung, yung pagiging music ministry ko po. Yun, nagpapagamit po sa talent, tas, ayun po. Sister Kim. Yes, ako naman po, unang-una po is, magpe-pray po muna ako. I ask the Lord po kung ano yung, will niya and kung ano yung dapat kong gawin. Yung number 1 po is yun nga po mag-pray. And yung susunod naman po, yung mga the rest po nun is magbibigay naman po ng sign sa'yo si Lord na yung pag nag-pray ka po, doon niya po ibibigay yung mga gusto niya pong iparating sa'yo. May i-share din po ako kung yun first muna po is nilagay po ako ni Lord sa music ministry. Last month lang po. Ayun nga po, nakakagulat din po. Kahit ako po nagulat ako. Thank you Lord po kay Ate Sai and kay Minister Jeff po. Sila po yung ginamit po ni Lord na instrument para po malagay ako sa position na yon. And alam ko po na calling po ni Lord yon. And ayun nga po, may i-share po ako na
na part na po ako ng music ministry. Tapos po, nagkaroon po ng mga problem po and yung may ano po ako, mga schedule po na natatamaan yung practice. Tapos, ang goal ko po is, ay calling to ni Lord, bakit ko hahayaang mawala yon. Gusto ko ma-achieve yung call yun ni Lord. Kailangan makatugtog ako, kailangan maka-attend ako. Nagka-problem po. Injection ko po kasi nun sa rheumatic heart disease ko po. And then tapos po, di pinag-isipan ko po na, ay, nagkasabay sila. Tapos pinag-isipan ko po talaga kung ano yung uunahin ko. Alam ko naman po sa sarili ko yung goal ko. Tapos, ayun nga po, unang-una ko pong ginawa, nag-pray po ako. Tapos, yun nga, sobrang sabay-sabay po. Nung 6 po, thank you Lord po, naka-join po kami sa Kalo anniversary. Natamaan po yung injection ko. 6 po yun. Tapos, ay, nagkasabay sila. Pero mas inuna ko po yung si Lord po. Tapos, nakatugtog po kami doon. Thank you, Lord po. And, meron naman pong, ito naman po, next week naman po. Every ano po kasi yun may bilang po yung injection ko, may schedule po. Tapos, meron na naman pong practice and natamaan din po yung injection. Yung lagi na lang pong nagkakaproblema na nagkakasabay sila. Para sa akin po, ayoko pong, yung heart's desire ko po na kailangan yung ma-achieve ko yun, yung goal ko na kailangan hindi ako mawala doon. And thank you Lord po. Thank you, Lord. Nakakatuwa na talagang nangungusap din naman talaga si Lord sa atin, no? Para makasunod tayo sa Kanya. Share ko lang din kasi umalis ako ng ABS, bumalik ako. Pero before ako bumalik, humingi muna ako ng word. Kasi sabi ko, Lord, parang gusto ko nang bumalik ng dati yun. Sabi niya, binigay niya sa akin, Psalm 32 verse 8. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Actually, yung balik kong yun, nung una racket lang yun, parang kailangan lang nila ng extrang tao for that specific event. Pero dahil nag-pray ko din kay Lord, parang parang tinanong ako bago matapos yung racket. Ano bang ginagawa mo ngayon? Sabi ko, ay, tumutulong lang po sa bahay, sa hardware namin. Tapos sabi nila, sige, wag ka nang kukuha ng ibang trabaho. Parang sabi ko, ayun na yun. Parang guidance ni Lord yun kasi parang wala ka hindi ka masyado nag-effort, hindi ka nag-struggle. So, and thank you Lord kasi dahil dun sa pagbalik ko sa ibang department, marami akong natutunan behind the scenes din. Although production din naman before. Pero ito, mas yung kumbaga na ngayon nagagamit ko nung tinawag na ako ni Lord para mag-full-time. So, mas nagagamit ko siya ngayon, yung mga natutunan ko noon. Kahit hindi yun yung specific position ko, pero yung wisdom na nakuha ko from that experience, yun pala para sa ganitong panahon. So, nakakatuwa lang na, yun ganon. Alam ko na, nakakatuwa kasi minsan, pagka yung kinakausap natin si Lord, yung bigla ka lang, Lord, gusto ko ng ganito, tapos bubuklat mo lang yung Bible mo, gano'n. Wala kang specific na tapos magugulat ka yung pagbuklat mong gano'n, yun yung saktong sagot dun sa, yung hinihingi mo kay Lord at tinatanong mo kay Lord na minsan nakakatawa pero, di ba, parang, kasi ang simple-simple. Naalala ko rin yung sharing ni Brother Ernie nung minsan na parang, meron kasing nangungutang sa kanya, pero alam niya na itong taong to ay hindi magbabayad. Dahil from past experiences, na alam niya hindi magbabayad. Lord, ito na naman tong taong to, ganyan-ganyan, nangungutang, pautangin ko pa. Pagbukas niya, sabi, pautangin mo. So parang, di ba, nakakatawa lang na ganun ka-specific si Lord. Kahit in those simple situations na parang akala mo hindi ka tutugunin ni Lord. Pero pag humingi ka talaga ng word sa Kanya, bibigay at ibibigay niya yung word niya para sa'yo na yun. So, Ayan, thank you, Lord. No? Nakakatuwa, Ate Jam. Actually, magkakadugtong yung mga sagot nyo din eh. Kasi parang, yung when you accomplish, yung doon sa process ng pag-accomplish ng goal mo, as a Christian, no, nakita ko din dito sa kanila, meron silang surrendered life. Kumbaga, a life of profound trust. Nagtitiwala sila kay Lord, doon sa, Lord, alam ko ito yung goal na binigay mo sa akin na mag-excel ako sa work,
sa school at saka mag-serve sa inyo. No, parang napagsasabay nila dahil si Lord din naman nagbibigay sa kanila ng wisdom ng strength para magawa nila 'yun. And si sister, no, kahit na ang daming schedule na paiba-iba, you trust in the Lord na, Lord, ikaw yung bahala sa akin. Nilagay mo ako dito kasi ito yung calling na binigay mo. And nagtitiwala ko sa'yo na, Lord, ikaw yung bahala. And yung kay Ate Jam, no, who would have thought, di ba, na parang before pandemic, wala naman tayong live broadcast. Di ba? Pero nakakatuwa kasi, sabi nga ni Ate Jam, parang yung wisdom na, kumbaga, pinipare siya ni Lord doon sa ganong company, sa ganong business, sa ganong industry, para dito, para mas sobrang magamit siya in this season. Yes. So, ang galing ni Lord, no? Kumbaga, na-amaze din ako. Ayan, thank you, Lord. Ayan. So, si Brother Brent naman. Okay po. First of all po, my goal to achieve is yun po, makapagtapos po ng studies and matapos ko po yung gym course ko. Siyempre po, while serving kay Lord. And then, that makes sense po to me bakit ako natuto mag-guitar, yung po pala dito gagamitin ni Lord. Yung po sabi po doon sa Psalm 150, verse 4, praise Him with the timbrel and dance, praise Him with the strings. Ayan po. Kaya po pala natuto ako kasi mas gagamit po pala ni Lord sa gantong gawain. Kaya po, thank you Lord po. Thank you, Lord. So, higian na rin natin ng awitin si Brother Amen. Brent. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit na masasalamat sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay hinahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan minamahal. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay hinahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, lingapin mo ngayon ang bayan mo minamahal, ang bayan mo mahal. Thank you, Lord, Brother Brent. Ayan. So, sa kanta nga din niya, di ba? Talagang yung pag-awit at pagsamba din kay Lord, which is part ng ginagawa ng music ministry talagang. At saka actually, hindi lang yun sa actual na pagkanta at pagtugtog sa lifestyle din, kasama yon. Yan. So, balikan natin yung ating tanong. Punta naman tayo kay Brother Errol. Yan po, yun. Yung goal ko po is tuklasin and ano yun po,
i-discover po yung layunin ko po sa buhay. And first of all, yung steps ko po is, syempre, number 1 po yung pagpe-pray. And secondly po, yung to discover my purpose in life with God's providence. And kasi po, yun, di lang naman po yung impact ko po sa buhay na through inspiration and good influence, but also to create deeper and connection with God and faith. Yes. Brother Ivan. My verse about this question po is James chapter 1 verse 5. For any of you who lacks wisdom, ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given. Yun po yung verse ko. Yung wisdom po na yun, galing po kay Lord yun. Siya po nagsiset ng goal sa akin, sa atin. At kapag sinet niya po yun, wag po tayong tatamarin kasi sa Kanya po galing yun. Encourage po natin sarili natin na i-achieve yun kasi po alam po natin na maganda po yung kakalabasan kapag pinaghirapan natin yun kasi yun po yung pinaka-purpose sa atin ni Lord at ayun po, thank you Lord. Ayan, thank you Lord, Brother Ivan. Nakakatuwa, parang sobrang raw nung sharing nila, no? Pero a life live na Christ-like is a life na ina-accept mo yung word ni Lord at the same time you act on it. And ganun yung ginagawa nila, no? At una, di ba sabi, nagsisik siya kay Lord, Lord, ano po kaya yung gusto niyo sa akin? Kasi, di ba, parang nakita ko sa kanya yung tipong, ayoko Lord na kumuha ng ibang goal na hindi mo bigay. Gusto ko Lord kung ano yung bigay mo. And sobrang nakakatuwa kasi parang tama, 16? 16. So, ang bata nila. So, thank you, Lord. Kumbaga, as young as they are, no, meron na silang life na si Lord yung inuuna nila. And nakafocus sila kay Lord. The same way din kay Brother Ivan. So, thank you, Lord. Nalala ko mayroon akong nabasa dati na, tawag dito, it's yung mga devotional plan sa YouVersion na application, Bible application. Yung sabi niya kung paano ka makakasunod at ma-achieve yung goal na binigay sa'yo ni Lord. Wala naman daw talagang secret. Kasi ang secret, sabi niya, pabalik-balik tayo, uulit tayo dun sa magbasa ka ng Bible at kausapin mo si Lord para alam mo talaga yung tamang path na pupuntahan mo, yung tatahakin mo, o yung mga steps na gagawin mo para ma-achieve mo. At syempre, habang nakikilala mo kasi ng mas malalim si Lord, mas nakikita at nare-reveal sa'yo yung plano niya para sa'yo, yung goal niya para sa'yo. Na in the end, marirealize mo rin na parang bago ka pa humingi, alam mo na agad na kung ano yung isasagot ni Lord kasi alam mo kung naayon ba yun sa plano niya o hindi. Gets mo? Yung parang minsan magpe-pray ka pa lang, ay hindi ito bibigay ni Lord kasi alam ko namang hindi ito yung plano ni Lord para sa akin. Maliligaw ako pag tinugon ni Lord yung prayer na to na alam mo namang hindi rin according to His plan. Yung gano'n. Hindi, unlike kapag nag-pray ka according to His plan, andon yung 100% assurance na tutugunin ni Lord dahil alam mo na parte yun ng plano ni Lord para sa'yo. Yun. Ayan, nakakatawa, no? Parang as you go on a deeper relationship kay Lord, mas sabi ni Ate Jam, mas nakikilala mo siya, mas parang ma-identify mo, ay, parang hindi yata ito yung gusto ni Lord para sa akin. Parang pag magkakaibigan kayo, kunyari kami dalawa ni Ate Jam, may bibilin ako para sa kanya, may nakita ako, ay hindi to gusto ni Ate Jam. Ito yung gusto ni Ate Jam. Kasi close na kayo, no? Parang sa relationship niyo rin ni Lord. The more you get to know Him, the more mas nakikita mo kung ano ba yung plano niya para sa'yo at kung sino talaga siya. Ayan. Yes. So, thank you, Lord. Yeah, punta naman tayo kay Ate Sai. Ayan. Bago ko po i-state yung yung main goal, mag-share po muna ako. Kung di man po nalalaman nung sa ibang mga CSM ganyan. Kasi sa amin nga po sa Bulacan, unti-unti pong nag-work, yan, mga nag-work, nag-ibang bansa, yung mga kasabayan ko po na youth, yung mga kabatch ko na
older po sa akin. Mga nag-migrate po sila sa ibang bansa or nag-work po na malayo sa Bulacan. Ayan. So, ang goal ko po ngayon is yung mga youth sa Bulacan is matipon ko sila. Ma-carry ko sila bilang from bunso dati to panganay po nila ngayon. Ang goal ko po is lahat sila is matipon ko. Magkaroon po sila ng sari-sariling assignment sa Bulacan Outreach. Especially nga po sa music ministry na unti-unti na po naming na-establish. Ayun. At syempre, pinag-pray ko po yun kay Lord. Habang lumalaki po ako, ang sinasabi po sa akin madalas, ang talented naman ng bata na to. Ganyan kasi kahit saan po ako ilipat na instrument, ganito, ganyan. Kahit ako po, syempre, isipin ko po kung bakit nga ba ako binigyan ni Lord ng ganito kadaming talent at bakit nga ba binigay ni Lord sa buhay ko. Ngayon ko siya nare-receive kung bakit ko nga ba, ngayon ko siya naintindihan kung bakit ko nga ba na-receive lahat ng gifts na yon kasi from part ng banda ng Bulacan is di naman sa inakyat ni Lord sa pagiging isang song leader kasi nga si Ate Ella po is umalis na din, nag-migrate para mag-study po dun sa Canada ngayon. Syempre, iniisip ko po ngayon, kaya ko bang magpakanta mag-isa? Kasi syempre, ilang years po akong part ng banda ng music ministry as a drummer. Drummer po, from drummer to a song leader. Syempre, matinding prayer po kay Lord. Lord, paano ko ba gagawin itong bagay na to? Pero, kung hindi naman po yung calling ni Lord, hindi niya ako ilalagay doon. At, ayun nga po, nagsimula kaming mabuo, unti-unti pong nabuo ang music ministry dahil si Kuya Ape din po umalis na. So, wala na rin nagki-keyboard. Ngayon, wala po kaming nagki-keyboard, pero ang nangyari po, so, pumalit nga po, Sister Kim sa drums, tapos nagkaroon po kami ng Brother Brent sa gitara, so, si Sister Rain po sa bass. Ayan, nabuo po kami isang music ministry. Ayun, naakala po namin dati, magkakantahan kami ng gitara. Yung abot po kami sa ganung point, gitara, song leader. Naging kompleto po kami as a band. Kasi, yun po ang will ni Lord. Na alam ko po na talagang si Lord po yung nag-lead sa akin. At nakaka-flatter po. Marinig na naging isa akong instrument para may taong magamit po para sa service ni Lord. And yun nga po. Yung verse po na binigay sa akin ni Lord is sa Proverbs 16, verse 3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ayun. Yun nga, unti-unti kaming nabuo through planning and praying po. Ayan. Hindi lang sa planning. Kasi kung natatandaan nyo po, last week binanggit po ni Ate Rose na a goal without a plan is just a wish. Ayun. Kung hindi kayo magpaplano, lalo na kung wala namang guidance ni Lord, is wala lang mangyayari. Kung baga, para kang naghihintay sa isang bunga na malaglag lang na hindi mo pinipitas. Yes. Parang ganun po, ayun. Kaya no matter how big or small po yung goal na hinihingi mo kay Lord or pinagpe-pray mo, you need to rely it to the Lord po, ayun. Tama, di ba? From dating binimentor, ngayon siya naman yung nagme-mentor ng iba. Talagang, meron perfect timing si Lord sa lahat. It starts from kung saan man. Diba? Lahat naman tayo nagsimula sa kung saan. And ito tayong lahat ngayon. Diba? And sabi ko nga din, nakita ko dun sa sharing ni Sister Sai, minsan, kailangan kang alisin ni Lord sa comfort zone mo para lang ma-achieve yung plano niya para sa'yo. So, minsan tayo rin, kailangan nating dumaan sa aalisin tayo dun sa nakasanayan natin, sa comfort zone natin, para ma-reveal yung plano ni Lord sa buhay natin. And hindi lang sa atin, pati dun sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi nga, kung paano tayo tutugon dun sa mga binigay na plano sa atin ni Lord,
makakaapekto talaga dun sa yung actions mo, yung actions mo talaga makakaapekto dun sa mga nakapaligid sa iyo kung paano ka nag-act on those goals na binigay sa iyo ni Lord. Yan. Ayan. So, nakakatuwa, no? Kasi kanina niloloko nga namin si Sai. Sai, baby ka lang dati. Ate ka na ngayon. So, thank you, Lord, Sai. Panganay na siya. Panganay na siya ngayon. And, Thank you, oo Lord. nga pala, lahat ng panganay, taas ang kamay. Diba? Lahat naman tayo, ang pangarap natin para sa ating mga nakababatang kabatid, makilala din nila si Lord at yung madala sila dun sa plano rin ni Lord, ma-reveal sa kanila yung plano ni Lord at makasunod din sila. So, yun naman din ang goal natin bilang mga panganay. Tama. Tama. Ayan, thank you, Lord, no, for answering God's call. Kahit bata siya. Kasi parang kung iisipin mo ng bata ni Sai, tapos may choice siya eh. Pwede naman na hindi siya doon tumuloy kasi wala na yung mga ate ko na nandito. Pwede naman na iba na lang, kuha kayo from other, kuha kayo sa E, sa QC, sa Lower South. Pero thank you, Lord, no, kasi nakita din namin doon na deep na yung relationship niya kay Lord. Alam niya na dito ako tinawag. Dati akong drummer. Pero sabi ni Lord, eto naman, aralin ko to, ganito. At mag-serve ako kay Lord in a way na sabi nga ni Ate Jam, no, alis siya sa comfort zone niya. Kasi si Lord, doon sa process, habang pinufulfill ni Lord yung goal mo at sumusunod ka doon, no, minumold ka rin ni Lord eh. Tinuturuan ka niya, pinapurify ka niya in a way, inaalis na siguro yung mga bad thoughts sa isip mo, di ba, kini-cleanse ka niya. And at the same time, no, nagiging fruitful ka. So, thank you, Lord. And sabi nga, no, yung fruits ng Holy Spirit, di ba, love, joy, peace, patience, kindness, humility, self-control, goodness. 9. Meron tayo dito. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness or humility, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. And as you overcome yung mga, na-overcome natin yung mga weaknesses, doon tayo, mas lalong nagagamit ni Lord. Diba? Siya din naman yung nag-empower sa atin to do. At eto nga, sila na din yung mga naging fruit nung pag-serve na yun kay Lord. So, thank you, Lord. Kaya dahil dyan, naawit si Ate Sai. Kaya niya maaawit tong kantang to. Amen. Thank you, Lord. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa'kin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa akin ay nagligtas. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa'kin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa akin ay nagligtas. O aking Diyos, kay puti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo, habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang
banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Ate Sai. Yan, thank you, Lord. Siguro just to wrap up yung mga discussion natin. So, in the beginning, no, sabi natin, si Jesus, He was a goal setter. So, si Lord, He knew ano yung plano ni Lord. Diba? It is yung plan of redemption para sa atin. He knew kung bakit ginawa yun, ano yung motivation niya. Diba? It is His love for all of us. And He act on it, and He even accomplished it. And yung letter L, which is today's discussion, no, it is to, yung live like Christ. And in the same way, no, kung paano din natin ma-accomplish yung mga goals natin. Sa mga na-share din ng mga kasamahan natin dito, di ba? We live like Christ. You have a surrendered life, a life of profound trust kay Lord. You accept yung, humingi kayo ng word kay Lord, accept it and act on it. Di ba? You focus on the Lord. Sabi nga dito, tapos yung eliminate mo yung mga hindrances na might hinder you, yung mga hadlang. Ayan. And with enthusiasm, syempre. Kasi mahirap na mag-work, mag-ano ka, di ba? May gagawin ka, tas labag naman sa loob mo. I don't think magbibigay ng glory yung kay Lord. So, dapat with enthusiasm or yung zealousness nga na sinasabi. Ayan. And syempre, no, kanina nasabi natin, it doesn't stop there. Si Lord, no, habang tayo, ina-accomplish natin yung goal natin, kasama natin si Lord. Tayo mismo, yung character natin, kumbaga, dinedevelop din ni Lord. Kumbaga, ini-improve niya. Yun nga yung kanina sa fruit ng Holy Spirit. Later on, nakikita mo, nagiging pasensyoso ka na. No, hindi naman yun yung goal mo talaga. Pero along the way, no? Isa-isa Oh, mo isa-isa. Ay, marunong na ako maghintay. Kaya ko Hindi na ako palang nagagalit. Kaya ko na palang maging joyful in all circumstances. Di ba? Parang isa-isa mo na discover. And with the help of the Lord yun. At syempre, itong ang fruit na to, di ba? Yung fruit pag nasa tree, hindi lang siya nagbe-benefit yung tree na parang ang ganda ng tree. But the same way, sa mga nagko-consume nun, di ba, yung mga iba pang mga goals ng mga kabataan, 'di ba? Yung goal nila is to mapasaya yung parents nila, to give back, 'di ba? And the same way, no, kapag tayo siguro nakakapagbigay tayo sa parents natin, sila din nakakapagpasalamat kay Lord. Thank you Lord, yung anak ko dati estudyante, ngayon nag-work na siya. 'Di ba? So nakakatuwa, and it reminds us of this verse, no, from Matthew 5:16, sabi, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Naalala ko dito si Sai doon sa sharing niya na siya mismo, no, nakita din siguro ng mga kabataan na to, si Ate Sai, parang pare-pareho lang kaming bata before, pero tumugon siya kay Lord. So ako din, gusto ko rin, nakita niya yung desire. So most likely, siguro hindi lang nila na-mention, pero naging model din nila in a way. So, thank you, Lord. And in 2 Corinthians 9:11, it says, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Alala ko yung mga nag-work ngayon. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So, sobrang nakakatuwa, no? So, hindi lang pala tayo yung nagbe-benefit dun sa goal, but it also, yung ibang tao, kumbaga magkaka-impact din siya. Ayan. So, it's only when kasama mo si Lord, sa pag-accomplish ng goal mo, doon ka lang magkakaroon ng good and positive impact. And for us to have a good and lasting impact, no, dapat yung goals natin, it always starts and ends with the Lord. So, thank you, Lord. Siguro, lang din. Dadagdagan ko na. May iwan akong 3 verses na I think makakatulong sa atin, makaka-encourage sa atin
na patuloy na i-seek yung goal ni Lord at i-achieve yung goals na yon. Una, sa Ephesians 2:10, sabi dito, "For we are God's masterpiece." Sabi niya, He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So para makasunod tayo, binago na niya tayo in Christ Jesus. And then sa Ephesians 5 verses 1 and 2, sabi niya, "Imitate God therefore in everything you do, because you are His children." So anak na tayo ni Lord. Nung tinanggap natin si Lord as our Savior and Lord, di ba? Nung tinanggap natin si Jesus Christ, ampun na tayo, kumbaga, inangkin na niya tayong anak. So live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So para tayo din, maging pleasing aroma kay Lord, importante na makasunod tayo, just as how Christ did nung nandito pa siya. And yung last, na alam ko very familiar na tayo dito, yung Romans 12:2, "Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect." So, yun lang, yung mga encouraging verses para patuloy tayong makasunod kay Lord. And thank you, Lord po. Ayan. Sige, kami naman po ngayon ay aawit po sa ating Panginoon. The sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Nations shall be covered by darkness, but the light of the Lord is shining on you. The brightness of His presence shall be with you. Nations will be drawn to your light, and keys to the dawning of a new day. Rise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. The wealth of the seas will be brought to you. The riches of the nations will come, and proclaiming the praise of the Lord. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Ayan, thank you Lord po sa lahat po ng nandito. Thank you Lord sa ating pong CSM Bulacan at sa lahat po ng ating mga viewers. So, siguro let's close in prayer na po. So, let's bow our heads and let's pray. Lord of Lord, God of God, Lord, maraming salamat po sa araw po na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa malayang oras upang kami po ngayon ay makapagtipon-tipon, Lord, para mapag-aralan po ang inyong salita, Lord. And thank you, Lord, for the gift of technology na kahit na sa magkakaibang lugar po kami, Lord, ay nakakapag-meet up po kami at nakakapag-aral po ng sabay-sabay po, Lord. Maraming salamat po, Lord. And Lord, sa amin pong napag-aralan today, Lord, thank you, Lord God, for being the best example po para po sa ma-accomplish po namin yung goal namin, Lord. It is to live like you, Lord. Thank you, Lord God, sa inyo pong manual na ibinigay niyo po sa amin through the Bible, Lord, upang kami po dito ay makasunod, magawa po yung tama po at makapagbigay po ng luwalhati at papuri po sa inyo. Thank you, Lord God. And Lord, we lift up to you, Lord, ang aming mga concerns, whether it be yung physical needs, financial needs, emotional concerns po namin, spiritual concerns, Lord, because we know na ikaw pong makapag-fulfill nito in your most perfect time. And Lord, we also lift up to you ang aming mga friends, relatives, or mga members of the family, Lord, na may sakit, Lord. We pray for healing, Lord, because we know that you are the great healer. And Lord, kung sa amin po, Lord, meron pa po sigurong puso na hindi pa fully surrendered sa inyo, Lord, we pray na tulungan niyo po kami, Lord, to overcome that hindrance, Lord, upang mas maging open po kami and welcome po sa inyong salita at sa inyo pong yung mga gusto niyo pong ipagawa po sa amin, Lord. And Lord, thank you, Lord God, for the grace to obey.
Thank you, Lord God, and may the words of our mouth and the meditation of our heart be pleasing to you, our Lord, our rock, and our Redeemer. This we ask in Jesus' name. Amen. Ayan. Thank you, Lord, mga kapatid ulit. And see you tomorrow. Fellowship po tayo. Thank you, Lord po. Bye-bye po. 2 Timothy 2:2